5 labanan na ginawang alamat si Manny Pacquiao. Balikan ng mga pangunahing laban na nagdala sa nag-iisang 8-division world champion ng boxing mula sa kabuoan tungo sa superstardom. Si Manny Pacquiao ay hindi umiiwas sa isang hamon. Mula sa kanyang tagumpay laban kay Chatchay Sasakol upang mapanalunan ang kanyang unang titulo noong 1998 hanggang sa kasalukuyan, si Pacquiao ay nahaharap sa sunod-sunod na lehitimong banta. Susunod para sa 8-division champion ay isang labanan laban sa 4-division title holder na si Adrian Broner, ika-19 ng Enero sa Las Vegas MGM Grand at live sa Showtime pay-per-view. Si Pacquiao, ika-2 ng Hulyo taong 39 na KOS, ay humarap sa 24 na nakaraan o kasalukuyang mga kampyon sa mundo, 17 laban sa mga kalaban na nasa International Boxing Hall of Fame o malamang na nasa International Boxing Hall. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang mataas na bilang sa modernong boxing at malinaw na katibayan na ang Filipino superstar ay hindi gumawa ng isang madaling daan patungo sa kadakilaan. Si Pacquiao ay karaniwang nangunguna sa kanyang pinakamahirap na hamon, in crowd-pleasing fashion, syempre. Narito ang 5 laban na tumulong sa pagpapalago ng alamat ni Pacman. Luho Ledwaba, ika-23 ng Hunyo taong 2001. MGM Grand, Las Vegas. Ledwabos IBF Junior Featherweight title. Mga record noong panahong iyon, Pacquiao 32 hanggang 2, Ledwabo ika-1 ng Enero taong 33. Resulta, Pacquiao TKO 6. Si Ledwabo ang mainit na manlalaban na papasok sa laban na ito, na may ilang hinuhulaan ng pagiging sikat para sa South African. Pacquiao, na kinuha ang labanan sa 2 linggo ng paunawa, ay medyo hindi kilala. Ang logro laban Pacquiao ay kaya mahusay na kasino sa Las Vegas reportedly ay hindi kumuha ng taya sa laban. Dumating ang mga tagahanga upang makita si Oscar de la Hoya sa pangunahing kaganapan, ngunit ninakaw ng 24 na taong gulang na si Pacquiao ang palabas, na pinakawalan ang kanyang natatanging kombinasyon ng bilis ng kamay at paa, in and out na paggalaw at isang nakamamatay na kaliwang kamay. Ang walang pag-aalinlangan na Ledwabo ay nahulog ng 1 beses sa pangalawa at 2 beses pa sa ika-6, na nag-udyok kay referee Joe Cortez na maawang pumasok kasama si Ledwabo sa kanyang likod at ang mga tao sa kanyang mga paa. Hindi ko pa siya nakita, sinabi ng analyst ng TV na si Larry Merchant sa ere pagkatapos. At sa totoo lang hindi ko pa siya narinig. Ngayon ko na siya nakita at narinig ko na. At gusto ko siyang makitang muli. 4. Marco Antonio Barrera. Ika-15 ng Nobyembre taong 2003. Alamodome, San Antonio. Ring Magazine Featherweight title. Mga record noong panahong iyon, Pacquiao ika-1 ng Pebrero taong 37, Barrera 57 hanggang 3. Pacquiao TKO 11. Nang pumayag siyang harapin ang batang Pilipino, si Barrera ay isang matatag na bituin sa isang rolyo, na sunod-sunod na natalo sina Nasim Ham, Enrique Sanchez, ang pangunahing karibal na sina Eric Morales, Johnny Tapia at Kevin Kelly. Walang tanong, ang matigas, napapanahong Mexican 1-4 hanggang 1 paboritong kinakatawan ang pinakamataas na profile pagsubok ng Pacquiao career. Ang sabihing pumasa siya ay isang maliit na pahayag. Parehong Barrera, and onlookers, wore isang hitsura ng pagkalito sa buong laban. Masyadong mabilis si Pacquiao, hinahampas ang veterano mula sa opening bell at ibinagsak siya ng 2 beses bago itinigil ng kanto ni Barrera ang laban sa pang-11 para iligtas siya sa karagdagang parusa. Nanalo lang si Barrera ng 1 round sa 1 card hanggang 10. Ang tagumpay ay nakakuha ng Pacquiao international status bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaban sa mundo at nagsimula ng isang epikong serye kasama ang Big Three Nanograms Mexico na sina Barrera, Morales at Juan Manuel Marquez, na nagtapos sa 6-1 sa pabor ni Pacquiao. Sinabi ni Barrera na maaari niyang labanan si Oscar Larios sa halip na si Pacquiao ngunit, dahil kaibigan si Larios, pinili niya ang huli. Ikinalulungkot ko na ginawa ko ang desisyong iyon, sinabi ni Barrera sa ESPN Deportes pagkaraan ng ilang taon, dahil binigyan niya ako ng pambubugbog sa aking buhay. /Panipi. 3 Eric Morales. Ika-21 ng Enero taong 2006. Thomas at Mack Center, Las Vegas. Pacquiao ika-2 ng Marso taong 40, Morales 48 hanggang 3. Resulta, Pacquiao TKO 10. Ginawa ni Morales kung ano ang hindi magagawa sa pagitan ng taong 1999 at taong 2012, talunin si Pacquiao, na nanalo ng isang malapit na desisyon noong Marso taong 2005.
Kahit na ang Great Mexican Champion ay bumagsak kaagad bago ang rematch, nawala ng desisyon kay Zahir Rahim, marami pa ring tiningnan siya ay banta ibagsak muli si Pacquiao. Sa halip, si Morales ay kumuha ng career drawbang habang si Pacquiao ay nakarating sa mga hard shot mula sa bawat naiisip na anggulo sa parehong ulo at katawan. Ang mga Morales ay may kaunting mga sagot. Ang huling 20 segundo ng ikasyam ay partikular na nakamamanghang dahil ang mapagmataas na mandirigma mula sa Tijuana ay tumakbo upang maiwasan ang parusa, isang bagay na hindi pa nakikita ng mga tagahanga. Nawala na siya, sinabi ni Roach kay Pacquiao sa pagitan ng mga frame. Natapos ni Pacquiao ang kanyang obra maestra sa ika-10 na bumagsak ng 2 beses kay Morales. Ang referee na si Kenny Bayless ay sapat na sapat pagkatapos ng pangalawang knockdown at natapos ang beatdown. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na natamba si Morales. Gagawin ito muli ni Pacquiao 10 buwan mamaya, sa oras na ito sa ikatlong pag-ikot, karagdagang pagpapahusay ng kanyang lumalagong reputasyon bilang isang freak ng kalikasan. 2 Oscar de la Hoya. Ika-6 ng Disyembre taong 2008. MGM Grand? Las Vegas. Pacquiao ika-2 ng Marso taong 47, De La Hoya 39 hanggang 5. Sa pag-retrospect, ito ang isa sa pinakamadaling pakikipag-away ni Pacquiao sa kanyang rurok na taon. Ang pagpasok, gayunpaman, maraming nakamamatay ang isang mismatch sa pabor ni Oscar. Si De La Hoya, ang pinakamalaking pangalan sa esport sa oras na iyon, ay sa pagtanggi, ngunit itinuturing pa ring may kakayahang 35, at natural na mas malaki sa dalawa. Si Pacquiao ay nakipaglaban ng isang beses lamang sa magaan, 135 pounds, at pagkatapos ay ginawa ang paglukso sa welterweight, 147, upang harapin ang isang tao na nakipaglaban ng mabigat sa 160, isang kawalan ng maraming ipinapalagay na magiging labis para sa mga Pilipino. Si Pacquiao ay napakabilis, masyadong abala at napakabuti lamang para sa dating mahusay na Mexican-American. Si De La Hoya ay kumuha ng isang kakilakilabot na pagbubugbog hanggang sa ang kanyang sulok ay nagretiro sa kanya pagkatapos ng ika-8. Hindi na siya lalaban ulit. Si Pacquiao ay naging pinakamalaking bituin sa esport sa pamamagitan ng pamalang ang manlalaban na nagsusuot ng moniker na iyon ng kalahating oras lamang. Sinabi ni Freddie Roach, tagapagsanay ni Pacquiao, kaagad pagkatapos ng laban, ang pangarap ay natupad ngayong gabi. Isa Ricky Hatton. Ika-2 ng Mayo taong 2009. MGM Grand? Las Vegas. Ang Ring Magazine ng Hatton Jr. Welterweight. Pacquiao ika-2 ng Marso taong 48, Hatton 45 hanggang 1. Resulta, Pacquiao ko 2. Ang Hatton fight ay ang pinakanakakagulat na sandali ng karera ni Pacquiao. Si Hatton, tiwala at magkasya, ay may reputasyon ng isang tulad ng makina, in-your-face brawler na may kakayahang ibagsak ang sinumang hindi nagngangalang Floyd Mayweather. Gayunpaman, ang mga malalakas na tagahanga mula sa Inglaterra na masigasig at paulit-ulit na kumanta, may isang Ricky Hatton lamang, sa MGM ay mabilis na napagtanto na si Pacquiao ay hindi pangkaraniwan. Si Hatton, na malinaw na masyadong mabagal para sa kanyang malabo na kalaban, bumaba ng 2 beses sa isang nakamamanghang unang 3 minuto at bumalik sa kanyang sulok na may isang pagtingin. At iyon ay isang prelude lamang sa totoong drama. Mga sandali bago natapos ang ika-2 pag-ikot, si Pacquiao, marahil sa pinakadulo ng kanyang mga kakayahan, ay sumakay sa isang kaliwang cross para sa mga edad. Ang suntok ay agad na nag-render kay Hatton na walang malay bago siya bumagsak sa banig. Ang referee na si Kenny Bayless ay hindi nag-abala upang mabilang habang sumabog ang karamihan. Ang alamat ni Pacquiao ay nasil sa sandaling iyon. Iyon ang pinakakamanghamanghang isang suntok na pagbaril ng maraming hindi kapani-paniwalang karera ng Pacquiao, sabi ng komentarista ng HBO na si Jim Lampley. Nagdagdag ng astig na analyst na si Emmanuel Stewart, anumang manlalaban